Alam mo yung feeling na nasa gitna kayo ng kasiyahan, nagka-camping kayo, tapos napansin nyo na kinakailangan yung mag-charge. Siyempre, nalulubat yung mga gadgets natin, like yung telepono, some of you may laptop na dala kasi nagtatrabaho pa rin, speakers para merong music, tapos rice cooker, para siyempre yung mga kumakalam na tiyan, di ba? Pag nagugutom. Pero yung iba naman, gusto makita yung buong nature kung saan sila pumunta, may dalang drone. Kaso ang problema, para ma-charge mo yun, babiyahe ka ng malayong kilometro. Dati, problema yan. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo, Kaswabe, na merong sasakyan na hindi lang basta naghahatid ng tao? Wow! Kundi, pwede na rin ito maging source ng kuryente kahit saan ka man pumunta. Kaya ipapakilala ko sa inyo ang 2026 Dongfeng Vigo, and on this video, pag-usapan natin kung ano ang kanyang mga capabilities para masolusyonan yung minimiti nating lifestyle. And after that, let's get behind the wheel para kunin naman ang kanyang driving dynamics. Kaswabe, let's begin! Kaswabe, samahan nyo kaagad ako para pag-usapan natin kung ano ang mga magagandang capabilities and assets ng isang Dongfeng Vigo dito muna sa loob ng cabin. Pero mamaya, lalabas din tayo doon sa exterior dahil ang init pa. Magbabad muna tayo dito. Ngayon, pupunayin ko kaagad yung ating Maribela. Naka-flat bottom ka and flat up. Uniquely done yung Maribela natin. Pero ang nagustuhan ko rito, sa universal na mga icon, pag meron kang ipipress na like or favorites or even shortcut, sa Porsche, diamond yun. Tandang-tanda ko talaga. Some others naman, star lang. Ito, meron siyang heart number 1, meron siyang heart number 2. Meron kang shortcuts, which is pwede mong baguhin yung settings mo dito sa ating infotainment system. Pag pinindot mo yung heart number 1, meron kang external na Bluetooth speakers. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung heart number 2 naman, pag pinindot mo, lalabas ang ating panoramic video. And ang maganda sa kanya, very true to color yung ibinibigay niya, very crisp, maganda yung resolution, and hindi siya pixelated. Pwede mong gawing 3D kasi lahat naman ng angle, pwede natin makita yan. So when you press 3D, so may ikot-ikot natin, and nakikita mo kung ano ang mga nakapaligid sa'yo. Pagdating sa settings, pwede kang mamili ng kulay. Kung gusto mo yung hero color natin, syempre that's orange. Meron kang green, gray, black. It's up to you. Up to 6 colors ang pwede natin pagpilian kasi ang alam ko, yun talaga ang available for Dongfeng Vigo, pero hindi ko lang alam dito sa ating bansa kung ano yung mga available. So ipopost na lang natin yan for added details, and syempre pwede mong baguhin kung gusto mong magkaroon ng transparent chassis para even yung nasa flooring pwede mong makita. Pag binago mo yung transparent chassis, hindi talaga siya fully transparent. Kumbaga yung opacity, ginawa lang siyang mga 40 to 50%. And pag nagkakaroon tayo ng kunyari, turn left, turn right, automatically nagpapakita yung ating panoramic video para at least maiwasan natin kung ano man yung pwede natin masagi na mga object. You will see the knock mode, and meron siyang nakalagay na deep relax because bibigyan ka niya ng super relaxing moment pag nasa loob ka ng cabin, and usually ito sa mga taong merong inaantay or kunwari nagkaroon kayo ng argue ni Mrs. at gusto mong pumunta sa different world, okay? Gusto mo muna pumunta sa multiverse. Magkakaroon ka ng relaxing moment, it's up to you kung 5 minutes or 60 minutes. So pwede nyong iset yung timer, and ito yung pagpipilian mo. Silent, star, bonfire, autumn wind, rainy. Meron akong natatandaan dito na auto brand. Yun yung mga una natin na review, which is, hindi ko nasasabihin. Okay? Kung mahilig ka naman sa sasakyan, Kaswabe, I think you know what I'm talking about. Dahil tapos na tayo dun sa heart number 2, doon sa heart number 1, it's all about the external Bluetooth speakers natin. So dito ko na lang ipapress kasi pag naka-panoramic video tayo, hindi mo kagad yan ma-shortcut. So ito yung sound effect. So meron siyang tinatawag na welcome and locking sound effect. Magkaiba sila ng theme
pwede mong baguhin. We have dynamic, warm, and gusto ko yung sci-fi. Kasi yung dynamic and warm, parang hindi bagay sa karakter ko eh. So, mas napaka-futuristic nung sci-fi. Ang naalala ko rito, halos meron siyang vibes ng isang Mini Cooper. Kaya yung welcome sound effect ko and locking is pareha silang sci-fi, meron pa rin silang kanya-kanyang note. Hindi sila magkaparehas talaga ng ibinibigay na sound effect. Pinaka nakakatuwa niyan is we have this fun speaker na nakita na rin natin ito sa other electric vehicles. Especially sa parang pinaka-benchmark ng electric car. Well, alam naman natin yan sa Tesla. Meron sila ritong tinatawag na whistle, applause, fart, puppy dog, fierce dog, barking, and panting. Meron silang inilagay na ganong entertainment. External speaker volume, pwede mong i-low, medium, or high. Multimedia play in speaker mode, pwedeng exterior lang, or kung gusto mo, exterior, and even dito sa interior, maririnig mo kung ano yung ginagawa mo. Naglagay ako ng mic, so pakinggan nyo muna. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Di ba nakakatuwa? Pwede ka mag-external call. Ito yung magsisilbing mega mic. Kahit nasa loob ka ng sasakyan, if you want to communicate doon sa labas ng sasakyan, pwede mo siyang gawin. Naka-equip rin tayo ng Apple CarPlay and Android Auto. Nandiyan yung Waze natin, pwede ako mag-Spotify, tapos super fast ng movement. Yan, nasa sa'yo na lang kung ano ba yung mga kailangan mo dyan. So yung interesting pa rito, sa ibang sasakyan, 3 lang yung memory seats na settings. Pero dito, umabot siya ng 4. Akalain mo yun, ang daming pwesto. Itong infotainment natin is 12.8. Ganun siya kalaki. And doon naman sa ating instrument cluster, para kang merong pencil case. Kaya lang, very limited lang talaga. Hindi katulad sa iba na kaya niyang basahin kung ano yung bilang ng mga sasakyan. Usually, nakikita ko rito is mga 3 or 4 lang. To change the drive modes, meron ka rito sa multi-switches natin na pipindutin mo. We have comfort, economy, and sport. So, pag dito mo naman binago, pwede rin naman. Pero at least, yung settings ng ating infotainment system dito, madali lang naman siyang pag-aralan. Yung mga materials natin dito, at least, hindi siya lahat hard plastic kaswabe. May pagkaangat siya ng konti above average kasi we are using at least PVC leather. Hindi lang ganun yung genuine leather talaga na super lambot Pero at least, di ba, ito, medyo squishy ng konti sa taas. Ito, parang sa suede, yung manibela natin, parang medyo may pagka-alcantara siya. Okay, dito sa door panels natin, squishy siya ng konti. Meron kang ambient lighting dyan. Once you change the drive modes, magbabago rin yung kulay, pero bumabalik sa color blue Tapos ito, may mga lines ka, may mga geometric patterns ka na nagko-connect to each other to say na it is a pure EV. So, ganyan yung style. Pwede mong ilagay yung cellphone mo, maging holder siya, and kung ano man, ng mga maliliit na stuffs dito. Pagdating dito sa backseat natin, ang maganda sa kanya, super luwag talaga. It's like riding a mid-size SUV.
SUV. Nakakatuwa dahil sobrang komportable. Yung mga seats dati, alam mo, super lambot. Honestly speaking, kaswabe, maganda yung feel ng mga upuan natin. And even yung mga bolsters dito, okay siya, makakapagpahinga ka talaga sa long travel. And alam mo ang kakaiba dito? Doon, meron tayong cup holders and armrest. Pero hindi ko ma-distinguish, meron doong Easter egg na parang palas ba siya or bridge. Hinanap ko talaga kung ano yung icon eh. So, babalitaan ko na lang kayo kung nakita ko. Sa manual, i-check ko na lang. Even dito sa ating front windshield, meron na naman parang church doon na may cross. So, hindi ko siya nakikita pa sa labas. Pero mamaya, pagkakabala natin. Pag bubuksan mo yung mga pinto, wala kang door handle dito. You have to press the switch electronically, mag-open siya. Pero kunyari, pag nalobat ka naman, meron kang manual switch dito sa mga door beads natin. In the middle, kaswabe, meron kang malambot na center armrest. Sa ilalim, you have a deep storage, then wireless, charging pad is here. Ngayon, medyo yung terrible things lang na gusto kong punain dito. Sana nagpalit na lang sila ng pwesto, no? Yung cup holders nandito sa taas. Kasi anong nangyari, yung dalawang cup holders nasa baba dito. Like for example, meron akong drinks, manggagaling pa talaga sa ilalim. Yung mga slotting ng USB Type-C natin, 12 volts, meron ka pang lalagyanan ng micro SD card doon. What if you have a tall drink? Medyo babangga nga lang. For added na mga chargers, mahirap sila dahil it will consume some space. Yun lang naman ang nakita ko. Tapos dito, meron kang holder pa. May storage. And magugustuhan ito at magiging paborito ng mga taong mahilig magpapogi at magpaganda. Yung talagang palaging tinitingnan yung sarili sa mga salamin. Kasi ang lalaki ng mirrors natin eh. Oh. Siyempre, kumpleto. Meron kang mirror tapos vanity lights. So, ang ganda ng ilaw. Kahit hindi siya naging warm, pero super liwanag niya. Para in case, pag nighttime, talagang kitang-kita mo yung sarili mo. Dalhin ko naman kayo sa kanyang exterior features. Pag-usapan naman natin ang kanyang panlabas na kapugian, kaswabe, very clean and futuristic na meron siyang kamukhang K-pop na car brand. Pero baguhin na lang natin, mukha siyang Tesla on a Chinese body metal. Ganun na lang. Naka L-shape LED DRL, ground clearance, pwede mo itong dalhin sa iba-ibang terrains kasi 7.5 inches ang kanyang ground height, at least above average siya. Naka 18 inches tayo na alloy wheels with black claddings and meron kang aero covers. Pero ang pinaka-special dito is meron siyang tinatawag na two-section tailgate. Pag ibinaba mo yon, pwede niyong upuan. Rated siya ng 150 kilograms, ibig sabihin at least 2 tao or 3 kaya niyang kargahin para pagkasama mo yung loved ones mo at gusto mo magkaroon ng quality time. Yung tipong tahimik lang, tinitingnan nyo lang yung surroundings, makakapag-usap kayo ng mabuti, tapos meron siyang lalagyanan ng cup holders, and syempre, 500 liters yung pinaka-storage niya or yung cargo space sa likod. Sa ilalim naman, meron kang added na 72 liters of cargo space. So yon ang capabilities ng isang Dongfeng Vigo. Did you know, kaswabe, approximately 700 pesos ang full charge nito. Aabot ka na ng nasa 471 kilometers, pero yung rating na yon, CTLC, hindi siya yung WLTP. So pag ganyan, expect mo medyo 15% na bawas dun sa dineclare nila na range, pero at least nasa 400 kilometers pa rin. Ngayon, approximately rin, per kilometers nito, ang ginagastos mo nasa 1 peso and 62 centavos. Para ka nag-sacrifice ng isang candy na Kopiko. Okay, yung Kopiko na candy. Pag ikinumpara ko naman sa gas-powered ko na dinadrive, which is a VW Golf, nasa 5 pesos per kilometers. Para ako nagsasakripisyo ng 3 candy. Sabihin na natin 3 Mentos. 3.5 na Mentos, to be exact na lang. Kung kunwari 150 isa. Pero naman, pag sports car ko, yung dinadrive ko, 16 pesos per kilometers, which is day and night na yung difference nila. Kasi ito, 1.62, sa akin 16 pesos, para kang nagsasacrifice ng candy na Chupa Chups, yung Sour Bites. Premium yun na candy. So, yun yung pinagkaiba nila. Kaya kahit paano, sa fleet natin ng sasakyan, masarap meron ka pa ring EV na ginagamit. Ganun siya katipid. Fast charging rin ito from 30 to 80%. Nasa 80 minutes lang pag yun yung ginawa natin. And 51.47 kWh battery ito that makes 161 horsepower and 230 Newton meter of torque. 160 kilometers ang kanyang max speed. And 0 to 100 is nasa 7.3 seconds, kaswabe. And yes, kaswabe, we are driving the 2026 Dongfeng Vigo. Alam nyo kanina sa highway, kaswabe, kasi nasa EDSA na tayo sa Manila, ang dali niyang i-maintain sa 100 kilometers per hour. Kumbaga parang normal niya lang na driving, hindi siya nabibitin kahit papano. So at least, di ba, higher yung expectation na nakuha ko kagad.
Yun yung nakaka-good vibes and good energy. Pinupuri ko rito yung sound deadening niya. Super great quality kaswabe. As in cancel talaga yung mga naririnig natin na tambucho, ganyan, and yung mga busina. Hindi naman OA sa dead silence talaga. Pero hindi ko na-expect na isang affordable EV SUV magkakaroon ng ganong katangian kaswabe. Halos yung mararamdaman mo rito is yung buga ng AC tsaka yung mga konting tire noise. Lalong-lalo na yung nasa highway ako kanina kasi nanggaling tayo ng norte. Super traffic na. Maganda yung visibility ng front windshield natin. All the moving objects are nakikita talaga natin. Yung side window, maganda. Side mirrors natin, halos 90%. Napaka-kwadrado na. Hindi ka mag-iiba-iba ng anggulo ng pagtingin para lang makita kung meron bang kaliwa, sa kanan na nagmamaneho. Siyempre, yung mga ibang kumakamote, talagang kaya mong ma-pinpoint sa side mirrors natin. And gusto kong puriin din, alam mo yung pagiging minimalist niya rito sa interior. Ako talaga, hindi ko gusto yung ganyan kasi it feels incomplete usually pag ganyan. Pero eto, meron ka pa rin confidence eh. Napansin ko rin na kahit tumagal ka rito ng 1 oras, 2 oras, napaka-foamy nung ibinigay nila na padding sa upuan natin. Kasi alam mo, yung mga mainstream na sasakyan na na-review natin, syempre I won't mention na lang kung anong car brand. Grabe ang mahal, umaabot ng 3 to 4 million pesos. Pero para kang nakaupo sa ratad. Talagang ang painful sa likod. Pero eto, nakuha ko talaga yung sitting position ko. Yung tamang upo, yung tamang pwesto ng mga legs, super perfect for me. Tsaka kaswabe hindi agad ito na pag-iiwanan. Kung pupunta ka man sa fast lane, meron siyang ibinubuga, mabilis siya. So nagstay lang ako sa driving ng comfort, pero available yung economy and even yung sport. Pag nag-sport ka, it feels super light. Mas nagiging maganda at mabilis yung feedback ng accelerator pedal natin. Tsaka meron talagang ibubuga yung acceleration niya. Deceleration, hindi ka makakaramdam ng tightness ng deceleration niya, ng gravity. Usually kasi, di ba, parang hinahata ka pabalik pag nagde-decelerate yung mga other EV SUV. Pero ito, it feels lighter pa rin. Siyempre, nakakakuha pa rin tayo ng regen energy. Ang ganda rin ng weight ng manibela natin. Hindi siya nade-delay. Kumbaga, sakto siya real time. Pag nag-maneuver ka, turn left ng konti, turn right ng konti, hindi siya napag-iiwanan. Walang understeer or oversteer kasi linear driving lang naman yung pagdadrive natin. Kasi pag kumuha ka naman ito, usually, first EV SUV mo ito and hindi mo naman ito dadalhin sa racetrack, di ba? Para magpasikat at maging circus-circus yung pagdadrive natin or even yung makikipag-unahan ka. So, very friendly yung driving experience natin and super great yung handling niya. Meron ibubuga yung pagiging mabilis niya. Again, this is 230 Nm of torque, pero further than that, yung parang nare-receive natin sa kanya. Parang umabot siya ng 300 or 320 Nm of torque. Ganun yung feel. Pero ang importante sa lahat, syempre, pag bibili ka ng sasakyan, una mong mararamdaman is, painful ba sa kanyang damping system? At eto yan halos wala talaga akong negative feedback na na-receive dito sa experience natin sa Dongfeng Vigo. I mean, hindi ko na-expect na ganun siya ka-sharp. So sa pag-ilalim niya, pag nadadaan ka bigla sa mga speed bumps, di ba? Kahit anumang size yan, hindi siya nagiging matalbog, hindi siya nagiging out of balance kaswabe. Pero sa iba, again, merong yanig ng konti Yung tipong akala mo wala masyadong protection, hindi siya malaro. Pero eto, medyo may konting parang kiliti sa ilalim paminsan-minsan, pero hindi mo siya iindahin kasi yung cost naman na ilalabas mo rito which is 1.4 million pesos, parang magiging higher talaga yung performance na ibibigay niya, yung level of comfort na ibibigay niya. Yun naman yung nakakatuwa sa kanya. So, ayun yun, super spacious siya, maganda yung command system natin, turn left and right ka, magpapakita yung monitor agad, tapos responsive siya, pag nagdadrive ka ng mabagal, nagdadrive ka ng mabilis, kaya mong makipagsabayan sa iba, then maganda yung window spacing natin, mga upuan, lalo na yung backseat natin, maluwag, so at least wala akong masabi, aabot ka pa ng nasa 400 plus kilometers na range. 471 again, pag CLTC raw na range. Everything is just fine, it's okay, hindi siya super premium na experience, pero ang naranasan ko naman ay above expectation talaga. Gusto nyo at kinakailangan nyo magkaroon ng test drive dito sa Dongfeng Vigo,
punta lang kayo sa Ortigas branch. Hit the notification bell para updated kayo sa mga Suave car reviews natin. Maraming salamat, God bless, more power and more performance.